Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Sa mga idol, mga kapwa ko senior citizens, mga kapwa ko, ano bang tawag doon? Content creator, o mga nag-vlog dyan. Kumusta po ang lahat? Ako po talaga walang alam o kaera idea na kung ano dapat gawin. Pero nais ko po talagang tumulong sa mga taong walang-wala. Magpapasalamat po ako ngayon kasi pwede na mag-aral lahat. Tandaan nyo lahat kasi may ibinigay na ang ating Pangulo ng libreng pag-aaral. Wow! Palakpakan! Kaya ang gusto ko sa lahat ng mga Pilipino na nandito sa ngayon, sa ating bansang Pilipinas, wag na po tayong mag-isip ng kung ano-anong bagay. Kung anong ibinibigay sa atin, tatanggapin na po natin ito. Kasi ayan na. Ako po, pangarap ko talagang makaupo at makabalik ang Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Naranasan ko po nung bata pa at hanggang sa nagdalaga ko, inabot ko. Talagang nasa tama sila. Kaya lang, ang mga batiko sa tinggit, nandyan eh. Nandyan ang batiko sa tinggit, lalo na yung mga may pera dati. Hindi naman lahat. Pero talagang nakakalungkot. Nagtataka po sa ating bansang Pilipinas. Makakamtan po natin ang kaginhawahan. Bakit hindi ito na ino-offer na po sa lahat? At ito po ang matagal ko nang alam. Ang sikretong ito. Kaya lang pinaalis ang ating dating mahal na Pangulong Marcos Ferdinand dahil sa inggit gusto nilang pumalit. Hindi naman nila kayang bumigay ng katulad ng ibibigay ng ating President Marcos. Bakit? Walang makabibigay ng ganyang klase kasi hindi nila kayang ibigay ang sarili nilang kayamanan na samantalang ito hindi naman madadala sa kamatayan. Kasi ang Marcos dati ng mayaman at nasa kanya pa ang kayamanan ni Jose Rizal. Alangan naman hindi niya ito. Gusto niya itong ipamudmod sa lahat. Alam ko yan. Kaya nang makaupo, dasal-dasal ko nang magkandidato si PBBM, nanahimik na po ako at sumaya ng lihim. Naghintay na baka matalo pero hindi ipinatalo. Thank you! Ang mga loyalist ay nandyan. Ako po ay matagal ng bata pa po ako. Elementary pa po ako kasi loyalist po ang aking tatay, magulang at kapatid. At ang kapatid ko po ay nag-politiko siya, nanalo. Talagang hindi siya bumitaw. Kaya na magkaroon po ng kodita, yung pinaalis ng sapilitan, talagang hindi mapapalis ang Marcos. Iyakan po kami para kaming namatayan. Umuwi pa ako ng Bicol, nandito ako sa Laguna, umuwi ako. Nakiiyak ako sa mga pangyayari. Inaalis sila ng pagundangan at lahat ng mga pumalit, binaliktad lahat, pati libro kasaysayan lahat, binaliktad ang Panginoon. Pero salamat sa Diyos. Ang Diyos lang ang gagawa ng paraan. Kasi naniniwala pa ako sa ating bansang Pilipinas, lupang sinilangan. Hindi ito gugunawin ng Panginoon, yan ang alam ko. Ang kailangan lang, matutong magmahala ng kanyang nilikha. Kasi may gobyerno naman talagang ibinigay. Yes, gobyerno ng Panginoon darating. Pero lahat naman mananampalataya. Kaya lang ang iba, akala nila madadala sa kamatayan ng pera. Pag tayo po'y namatay, wala na to. Sana po lahat po tayo ay magbago na at makinig. Tulungan na natin ang ating mahal na Pangulo sa pagpapaganda ng ating lugar. Lahat pinagaganda. Yan naman ang talagang pangako nung namatay. Kaya nga, salamat sa Diyos at may naingatan siyang batang lalaki. Ang masasabi ko lang sa kanyang kapatid, huwag ka nang maghangad.
Amy, tumulong ka na lang sa magandang programa ng iyong kapatid. Kasi diyan ibinilin ang lahat na gagawin dito sa ating bansa. Huwag ka nang kumontra. Kasi hindi mo mababaliktad ang lahat ng mga loyalist. Saksing buhay sila sa mga pangyayari. Hindi ako nag-ano, kaya lang lahat, gusto kong yakapin lahat ng makadidiis. Napapanahon na po para hindi ko sinabing iwan nyo si DDS. Kasi isa rin sa binoto ko yan. DDS po ako talaga dati. Kaya lang, nang lumutang si PBBM, I'm sorry po. Talagang lehitimong loyalist ako sa poll. Kasi ang magulang ko, katulad ni Sir Duterte, Marcoses, yung kanyang magulang, pareho ko. Ganon din ako. Wala sa aming naglihis. Iisa ang aming gusto. Mula sa magulang hanggang sa mga kapatid ko lahat. Kaya lang nagsiuwi po kami, nagkawat-akot, iba't ibang lugar. Kami po'y nag-uuwi doon talaga. Nung mawala yung kapatid ko, medyo napadalang nang uwi namin doon. Pero nung nandun pa siya, nabubuhay, iisa lang po talaga. Siya mismo ang magbibigay sa aming pamasahe, makauwi lang kami. Kasi talagang suportado namin ang Ferdinand Marcos. At nang lumutang ito kanyang anak, grabe po talaga ang pasasalamat ko at dasal nangyari. Kaya ang magsasabi ko lang sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino, hindi po tayo magkakalaban. Ang dapat po nating isipin, ano ang magiging buhay ng ating mga anak at sa ating kaapu-apuhan. Para makamtan po nila ang kaginhawahan. Matuto po tayong sumunod, makinig, at pagmasdan natin, nakita nyo na lumutang na yung bigas na mura. Hindi natin pwedeng kontrahin niya kasi makikinabang tayo lahat. Ano naman ay pagkakipaglaban natin? Ang mga tinutulungan natin, hindi naman tayo totoong matutulungan ng basta. Ang maganda lang, yung mga anak natin, apo natin, maganda ang kahihinatnan. Mawawala ang ating agam-agam. Bakit? Nililinis lahat eh. Habang nililinis, ginagawa pa rin yung ating mga kangangailangan, mga kalsada, lahat, school. Wala nang kakulang-kulang. Wala pong ibang makabibigay na presidente. Yan lang. Kasi sila, sobra yaman ng mga yan. Alam ko ang istorya ng kanilang mga pamilya. Hindi madadala sa kamatayan. Kaya pinamamahagi po nila ito. Huwag na tayong maging pusong bato. Tanggapin natin na maluwag sa Diyos at manalangin tayo. Ipanalangin natin siya na lalo nilang matapos ang lahat ng mga project dito sa ating bansang Pilipinas. Nang tayo naman ang umangat sa lahat. Sa lahat. Ayaw nyo tayo ang kikilalanin sa lahat ng bansa. Yes, kinikilala nga tayo dahil alam ko maraming bansa na wala itong utang eh. Kaya tataka ko tayo, sasabing madaling nabayaran. Wala naman talagang utang ang bansang Pilipinas noong panahon nila. Kaya lang nagkakautang dahil hindi naman lahat ng lugar, iisa lang kasi ang presidente. May mga mayor na lahat, medyo interesado sa pera. Yun na nangyayari. Pero yung pera nila hindi nagagalaw at lalo itong lumalago. Kaya nga nandan, hindi tayo napipinsala kasi nasisecure tayo ng mga pera nila. Hindi nyo ba yun alam? Alam ko yan. Bata pa ako. Kasi natatandaan ko po lahat yan. Hindi ko po iisa-isahin, pero sobrang salamat ako na nakabalik ang Marcos, ang anak niya. Kaya, ang pakiusap ko lang sa kapatid niya, Amy, sumunod ka na lang. Huwag mong hangarin na lumampas ka sa kapatid mo. Lalaki yan eh. Ikaw babae ka. At hindi mo dala ang apelyido ng tatay mo. Apelyido na ng asawa ang dala mo. Kaya, please, Amy Marcos,
Huwag na. Mahalin mo ang iyong pamilya, nanay mo, kapatid mo. Ikaw lang yung lilinis eh. Hindi ko alam kung ito ay isang strategy. Hari nawa. Sabi ko nga, pero nasasaktan ako eh. Kapag sinisiraan mo yung kapatid mo. Kasi kami pong magkakapatid, hindi nagwatak-watak at nagkanya-kanya ng gusto. Yan lang po talaga kami sa Marcos. Yan ang bakit? Wala akong nakitang masama sa ginagawa. Puro kapakanan ng ating mamamayan. Lahat ay puro sa mamamayang Pilipino. Hindi sa kanilang pansarili. Kasi kung sarili nila, hindi nila ipapahagi ang kayamanan nila sa tao. Tulad ngayon, no? Pati pag-aaral lahat hanggang sa makatapos. Thank you, Lord. Thank you. Unang-una gusto ko pasalamat sa Panginoon at isa ang Marcos sa ginagamit ng Panginoon para maging maganda ang katatayuan ng ating bansang Pilipinas. Yan lamang po ang masasabi ko at gusto kong ibahagi sa lahat. Kung sino man ang makakarinig ng ano ko doon. Huwag po kayong magalit kung mga DDS, hindi tayo magkalaban. Ini-encourage ko kayo sa isang pagkakaisa. Si Tatay Digong medyo may edad na, naluha pa ako. Dahil nga may edad na siya, kung igagawad sa kanyang pagpapatawad, maigawad na. Yun lang ang aking masasabi. Hindi ko naging kalaban ang mga Duterte. Dahil sabi ko nga noon, mapalitan. Nangyari eh. Naging presidente si Tatay Digong. Kasi gusto kong mapalitan ang namumuno nangyari. At nagpapasalamat ako kay Tatay Digong. Bakit? Binigyan niya ng pagkakataon na mailibing ang ating mahal na Pangulo. Kaya hindi pa ko nagagalit sa mga Duterte. Ang sa akin lang, iisa lang ang buhay natin, magkasundo tayo, kasi huwag nating hangiran po na sobrang mag-politician, gamitin natin ang ating puso at isip. Isip at puso. Ha? Tunay na makamasa, tunay na nagmamahal, at huwag tayong manakot na tayo ay magkakagulo. Tandaan nyo ha, ang buhay natin ay iisa. Kailangan nating makilala ating Diyos, Amang nasa langit. Kaya nalulungkot ako. Para din ito kay Sarah. Napapanahon na para kilalanin mo ating Panginoong Diyos. Mahal kita, kaya hindi ako nakakaano ng ano eh. Gusto ko humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sa Kanya ka nagkasala kung sakali man ito pinaparatang sa iyo ay totoo. Napapanahon na para sa Kanya ka humingi ng tawad. Lahat ng mga nagkasala, humingi na po kayo ng tawad sa Panginoon. Kasi ang mahalaga sa kabilang buhay, makamtan nyo ang buhay na tunay na walang hanggan. At wala akong pinili, maging sino ka man, hindi po ako namimersonal ng mga reliyon. Iisa lang ang ating Diyos, tandaan nyo yan. Hindi nagkadalawa. Ibinigay niya ang pamamala sa kanyang buktong na anak upang ang simon sa kanya sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Huwag na pong magwatak-watak, talo-talo dito, talo-talo. Iisa lang ang binigyan ng Panginoon ng tagapagligtas, ang kanyang anak na si Kristo. Okay, amen. Salamat po sa lahat. At kung ito man po, gusto ko lang pong makapagpaabot pagmamahal sa bawat isa. Kasi tayo po, iisa lang ang ating Ama na sa langit. Huwag tayong padaya sa lumaban sa Ama na nandito sa ibabaw ng lupa. Okay? Yala, salamat sa lahat. Bye-bye. Thank you.